A blessed day po sa ating mga ka-truth seeker, unlearn error, spread the truth. Welcome po sa programang ito. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, the study of salvation, obedience saved is error, part A. Na-discuss na po natin sa obedience saved is error, part 1 to 7, ang 17 reason bakit ang obedience saves is error. Number 18 na po tayo. Obedience saves is error for the reason that obedience to God's law is just the result of regenerated, saved spirit. Hindi po tayo sumusunod para maligtas. Sumusunod po tayo dahil bunga lamang po ito ng regenerated spirit natin. Paano po nare-regenerate ang tao? Ilalagay ng Diyos ang espiritu niya sa atin, Ezekiel 36 verse 27, mga ka-truth seeker. At kapag nilagay ng Diyos ang espiritu sa atin, mananahan ng espiritu sa atin. At pag nanahan ng espiritu sa atin, mananahan ng Kristo sa atin. And we are in spiritual union with Christ. So, ang regeneration po ay spiritual union natin kay Kristo. Romans 8:9. Tumitira, nananahan ng Espiritu ng Diyos sa atin. At ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin pag nanahan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ang regeneration po ay spiritual union natin kay Kristo, na kung saan dumadaloy ang eternal life sa espiritu natin dahil kay Kristo na eternal life. At ito naman po ay nasulat at pinatunayan ng Romans 8:10, 1 John 5:11 to 12. Ang kinaroroonan pinananahanan ng anak ay pinananahanan ng buhay na walang hanggan. At ang spiritual union na ito ay dahilan para maibigay sa atin ng Diyos ang faith at umusbong ang faith mula sa regenerated spirit natin. Philippians 1:29, Galatians 5:22, and 1 John 5:1. Napakalinaw po. At ang spiritual union na ito po ay pagdaloy sa atin ng espiritu ng righteousness at obedience ng ating Panginoong Hesus. At ang righteousness at obedience ng Panginoong Hesus na ito ay dumadaloy sa atin at pinag-uugatan ng pagsunod natin sa Diyos. Ezekiel 36:27. 1 John 3:7, basahin ko po. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya. Ang gumagawa ng katwiran ay matwid, gaya ni Jesus na matwid, na nananahan o in union with our spirit. 1 John 2:29. Kung nalalaman ninyong si Jesus ay matwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak na muli o na born again na regenerate. Ano pinupunto dyan ni Jesus? Ang liwaliwanag naman. When we were regenerated, ang pagsunod at ang pagiging matwid ay dumadaloy na sa atin. At kusa na tayong lalakad sa mga palatuntunan at susunod sa mga katwiran at naisin ng Diyos sa buhay natin. At ang regeneration ay spiritual union na ito ng Diyos sa atin ay pagdaloy rin ng espiritu ng Diyos sa atin at ng regeneration ng Diyos, righteousness, obedience ni Kristo sa atin. Kaya may mga mangaral po na nagsasabi na, yes, obedience to the law of Moses cannot save you, but obedience to God will save you. Katulad na lang ng repent and believe. Pag sinunod natin, maliligtas tayo. Tama po ba ito? Katulad na lang na manampalataya tayo, maliligtas tayo. So, obedience to God's law saves, but obedience to the law of Moses cannot save. Ito yung aral ng ibang mga mangangaral. Mali po ito. Dahil ang sabihin ni Jesus na repent and believe, ang pinagsasabihan na dyan ay
pinatutungkulan ni Jesus dyan ay yung mga regenerated na. Dahil ang mga regenerated ay magbubunga ng faith and saving repentance. Patunay po yan sa Acts 2:38 to 47, napakalinaw po. At natakot ang mga nakikinig kay Pedro. Meaning, doon sa pagkatakot nila, na-regenerate na sila. At nang ma-regenerate sila, sabi nila, ano ang dapat naming gawin? Pedro, sumagot si Pedro sa Acts 2:38, magsisi kayo. Bakit sinabi ni Pedro ito na magsisi kayo? Ang pinatutungkulan ni Pedro dito ay yung mga nagtanong at pinunit ng Holy Spirit ang puso nila. Nang marinig nila na ang Kristong ipinako nila sa krus ng Kalbaryo, ang tagapagligtas nila. Na-regenerate na sila. At dahil na-regenerate na sila, inuutosan sila ni Pedro na magsisi at manampalataya. Ligtas na sila, regenerated na sila. Kaya inuutosan sila ni Pedro na magsisi at manampalataya. Bunga na lang ng pagkaligtas nila ang pagsisisi at pananampalataya. So, hindi usapin ito na ang obedience ba sa God law ay makakapagligtas dahil ligtas na sila. Sa 1 John 3:13, mga kapatid, sabi diyan, my brethren, ang kinakausap na ni Juan dito ay mga ligtas na, regenerated na. 1 John 3:23. Ito ang kautusan ng Diyos, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another. Ito ang utos ng Diyos. At ito yung binigay ng Diyos na utos sa atin. Meaning, iniutos ito ni Juan sa mga regenerated o ligtas na, iniutos ito ng Diyos. Dahil tiyak ang Diyos na dumadaloy na ang pananampalataya sa kanila. At masusunod nila ang command ng Diyos na manampalataya sila. At ang faith nila ay may saving virtue. Na umibig ng puro sa mga kapatiran. Hindi sila sinabihan ni Juan dito na para ma-regenerate o maligtas ay kailangan manampalataya sila. Regenerated na sila, ligtas na sila, at naturalesang nagbubunga ang kaligtasang ito ng pananampalataya. 1 John 5:1, aralin nyo. At hindi lang nagbubunga ng pananampalataya, sila ay inaasahan ng Diyos na makasunod sa utos na manampalataya at umibig sa kapatiran. So, obedience to God's law is not the basis para maligtas tayo, mga kapatid. Relevance and challenge po sa ating lesson ngayong araw na ito. Ano pa ang expectation ng Diyos sa mga regenerated na o nasa spiritual union with Christ na? 1 John 3:13, 1 John 3:23. Magpatuloy po tayong manampalataya. Huwag tayong susuko. Let us progressively love one another. Let us progressively fellowship with one another, especially every Sunday. Let us obey the Lord progressively. At managana po ang ating pagsunod sa mga naisin at kalooban ng Diyos. Summary statement po ng ating pinag-uusapan, obedience to Christ's law is just the result of regenerated, saved spirit. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating lahat.